Lumilipad ng hangin ang buhok ni George. Suot ang puting uniforme sa seaman ay naglakad siya para kunin ang mga bagahe niya para bumaba na sa barko nang tumunog na ang trumpeta. Hudyat na narating na nila ang syudad. Ngayong araw ang simula ng kanyang isang buwan na day off. Habang naglalakad siya palabas sa isang babaeng may katangkaran nang lumapit sa kanya. Napahinto si George nang humarang ang babae sa harap niya. Nakasuot ito ng bulgar na damit at halos kita na ang pagkatao nito. What can I do for you, ma'am? Napagtanto ni George na suot pa pala niya ang uniforme nito, kaya baka napagkamalan siyang nagtatrabaho sa barko na yun, kaya nang hingi ng tulong ang babae, pero hindi pala yun ang dahilan kung bakit lumapit ang babae sa kanya. Actually, you caught my attention. By the way, this is my number. You can call me if you... I'm sorry, ma'am. My son is waiting for me. Nang masabi yun ni George ay naglakad siya paalis sa harapan ng babae at palayo sa port. Isang single dad si George. Iniwan sa kanya ng kanyang ex ang anak nila. Nag-iisang itinataguyod ni George ang kanyang anak na kahit mag-isa lamang siya ay naniniwala siyang mapapalaki niya ng maayos ang bata. Isang tawag ang natanggap niya galing sa yaya na nag-aalaga sa kanyang anak sa tuwing wala siya. Good morning, sir. Nandito po kami sa mall. Nasaan po kayo, sir? I'm almost there, yaya. Where's Gab? Nandito po sa tabi ko, sir. Hindi na makatiis makita ka, sir. Napangiti si Gab habang naglalakad papunta sa sinasabing mall na malapit lang sa port. Okay, tell him to close his eyes for 10 seconds. Saad ni George kasabay ng pagbukas ng glass door ng mall at pumasok siya roon. Sa hindi kalayuan ay nakita niya ang anak na nakangiti habang nakatakip ang mga mata at bago pa matapos ang 10 segundo ay nasa harapan na siya ni Gab. Papa! Mahigpit na yakap ang binigay ng bata sa ama. Binuhat niya naman ito. Ang bigat-bigat mo na. Papa! Namiss kita! Talaga? Tumango ang bata bago muling niyakap ang ama. Halos minu-minutong tinatanong niya kanina, sir, kung parating na kayo. Saad ng matandang kasambahay na nag-aalaga sa anak ni George. Maraming salamat, yaya. Wala po yun, sir. Kasalukuyang naglalakad papunta sa sasakyan si George para ihatid ang mga bagahe. Naiwan sa loob si Gab dahil mamamasyal pa sila. Nilagay na muna ni George ang mga gamit niya sa loob. George? Natigilan si George sa paglalagay ng mga bagahe sa likod ng sasakyan nang marinig ang isang pamilyar na boses ng babae. Paglingon niya ay tama nga siya ng inakala. Ito ay si Crystal, ang ex niya at ang ina ni Gab. I didn't expect seeing you here. Nakauwi ka na pala. Pinasadahan ni Crystal ng tingin ang kabuuang sasakyan ni George. You got a new car, ha? Padabog na sinara ni George ang pinto ng sasakyan. Anong kailangan mo, Crystal? Pera? Yes, but before that thing, I wanted to tell you about our son. Napalingon si George nang maramdaman ng masamang balak ni Crystal. Humakbang ito palapit sa lalaki at hindi iniiwas ang malaahas na tingin nito. I want to take my child. Kukunin ko siya mula sa iyo, George. Napakumo ng kamay si George pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Nababaliw ka na, Crystal. Humagalpak ito ng tawa at tumango. I would take that as a compliment, George. So be careful. Baka pagising mo, nasa sa akin na si Gab. You better protect him from me. Or else, aagawin ko at lahat ng mana mo ay mapupunta sa akin pagdating ng araw. Tumigil ka, Crystal. Hindi mo makukuha ang anak ko mula sa akin. Baka nakakalimutan mo. Anak ko rin siya at may karapatan ako. May ibang napapatingin na sa kanila dahil sa tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa. Magkaharap-harap na lang tayo sa batas, Crystal. Naglabas na mapanglait ng ngiti si Crystal. I would love that, George. Mas hahaba pa sana ang alitan nila pero natigil ito dahil sa isang tawag sa telepono ni Crystal. Yes, babe? Yeah, I'm coming. Binigyan ni Crystal ng saglit na titig si George bago naglakad paalis. Nang makaalis ito sa harapan niya, ay kinalma niya ang kanyang sarili bago muling pumasok sa mall kung saan naghihintay ang kanyang anak. Nang iniluwal ni Crystal si Gab ay hindi niya tinanggap ang bata. Iniwan niya ito sa poder ni George.
Nagawa yun ni Crystal dahil nagkanda utang-utang si George ng mga araw na yun at ayaw ni Crystal na masali sa problema kaya iniwan niya ang lalaki. Mukhang pera si Crystal at paiba-iba ang nobyo nito at lahat sila ay mapera at kapag nauubusan na iniiwan niya ito. Naging biktima sa pag-ibig si George. Ang akala ng iba ay si George ang manloloko pero kabaliktaran ang nangyari. Siya pa ang niloko nito. Papa, hindi ka napagod? Tanong na manipis na boses ni Gab. Dala-dala ang 2 shopping bag na naglalaman ng laruan ni Gab ay lumuhod si George sa harapan ng anak. Tinatanong mo kung pagod na ba si Papa mo? Tumango ang bata bilang sagot. Ang totoo niyan anak, sa tuwing nakikita kita, lumalakas ako. Ngumiti si Gab sa mga sinabi ng kanyang ama. Kaya magpakabait ka para hindi malungkot si Papa. Hinaplos ni George ang buhok ng anak. Opo, mabait po ako sa klase, sabi ni teacher. Galing naman ng anak ko. Wala bang nangaaway sa'yo? Kaagad na umiling ang bata. Wala naman po, mabait po ako eh. Kasabay naman noon ay ang pagdating ng yaya, dala-dala ang isang paper bag ng popcorn. Heto po sir. Sabay bigay ng yaya sa popcorn. O ito na yung gusto mo. Inabot ni George ang popcorn kay Gab at abot tainga ang ngiti ng bata, lalo pa at paborito niya ito. Anong sasabihin? Thank you po, Papa! Namasyal pa ang mag-ama pero hindi maitatagong nag-aalala si George para sa anak niya. Noong nakaraang buwan ay gusto na talagang kunin ni Crystal ang anak mula sa kanya at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito tumitigil. Tama nga na may karapatan si Crystal sa anak. Pero sa punto na kunin niya ito mula sa kanya ay hindi niya yun matatanggap. Palalakihin ni George ang anak sa kamay niya, hindi sa kanyang ina. Gagawin ni George ang lahat kahit batas pa ang kanyang haharapin. Ipaglalaban niya ang kanyang anak. Hindi niya ito hahayaang makuha ng isang mukhang perang ina, ang bata na gusto niyang lumaking isang mabuting tao. Nakauwi na ang mag-ama at napagod ito sa pamamasyal. Nasa sala si George. Nakasandalang likod sa sofa habang nanonood ng balita. Sa tabi niya ay ang anak na gumagawa ng asignatura nila sa isang subject. Pasikretong tumingin si George sa kung anong ginagawa ng anak. Tahimik siyang nagkukulay ng drawing at base sa drawing niya ay isa tong bata at ama. Sino yung nasa drawing mo? Bulong ni George sa anak. Kaagad tinakpan ni George ang drawing niya at ngumisi. Nakakahiya po, Papa. Hindi ako marunong mag-drawing. Anong hindi marunong? Ang galing-galing mo nga oh. Patingin nga. Nahihiyang hinarap ni Gab ang drawing sa ama. Wow, ang galing naman. Ako to, tapos ikaw po to, Papa. Turo ni Gab gamit ang maliit niyang kamay. Ang pogi ko naman dyan. Ito pa po. Kinuha ni Gab ang isa pang papel na may drawing. Isa itong bata at isang babae. Ako po to, at ito naman si teacher. Napangiti si George nang malamang maganda at maayos ang trato ng guro sa anak niya. Mabait ba si teacher? Opo, sobra. Ang bait po niya palagi. Pero minsan kapag matigas ang ulo ng classmate ko, nagagalit po siya. Tumango-tango si George. Gusto mo bang nakikita si teacher na nagagalit? Umiling si Gab bilang sagot. Kung ganun, huwag kang gagawa ng katigasan ng ulo para hindi magalit si teacher ha. Opo. Dahil mabait kang bata, ako ang maghatid sa'yo bukas. Nagningning ang mga mata ni Gab dahil sa loob ng ilang buwan na hindi nakasama ang ama ay masaya siyang marinig na ihahatid siya nito sa paaralan. Talaga po? Oo naman. Bakit ayaw mo ba? Gusto ko po. Sus, ikaw talaga. Sige, tapusin mo na yan. Nakangiting nagkulay ulit si Gab at nagpatuloy naman sa panonood ng telebisyon si George. Ganoon ang lambingan nilang dalawa at nang makaluto na ang kanilang kasambahay ng hapunan ay sabay silang kumain. Sa isang maliit na private school, isang guro na nagngangalang Ella ang nakangiting pumasok ng paaralan. Binati siya ng karamihan sa mga kapwa guro at mga mag-aaral. Ako na po maghahatid sa inyo, ma'am! Abot tainga ang ngiti ni Ella dahil sa pagiging matulungin ng isa niyang estudyante na inihatid ang mga gamit niya sa room dahil nagta-time in muna siya. Good morning! Good morning, Ella!
always blooming ah. Tanging pagngiti na lamang ang sagot ni Ella dahil nahihiya siya sa tuwing kino-compliment siya ng kanyang kapwa guro. Totoong maganda si Ella, sexy at lumiliwanag ang balat sa kakinisan nito. Hindi lamang siya sa kagandahan lumalabas na anyo dahil mabait din na klaseng guro si Ella. Halos lahat ng estudyante at naging estudyante niya ay paborito siya bilang guro. Isa sa dahilan kung bakit naging paborito siya ay dahil nagtuturo si Ella mula sa puso niya at pinapahalagahan niya ang damdamin ng lahat ng kanyang estudyante mula kinder hanggang grade 6. Nagtapos ng kolehiyo si Ella bilang cum laude sa Bachelor in Elementary Education at ngayon ay nagtatrabaho siya bilang guro sa isang kilalang private school. 3 taon pa lamang bilang guro si Ella dahil nang magtapos siya ng kolehiyo ay inuna niya muna ang mag-business para sa bunso niyang kapatid na makapagtapos ito. Sa awa ng Diyos ay nakapagtapos ang kapatid niya, kaya ngayon ay 28 years old na si Ella. Sinisimulan na niyang tuparin ang sariling pangarap niya. Maraming nagsasabi sa kanya na kung bakit huli na si Ella, lalo pa at kilalang cum laude ito sa universidad. May iba pa ring minamaliit siya sa kung anong estado ng kanyang buhay, pero lahat ng iyon ay hindi pinansin ni Ella. Imbis na magpadala sa sinasabi ng iba, ay nagpatuloy siya kung ano ang ikakasaya niya. Dumaan muna ng cafeteria si Ella para bumili ng snacks niya, lalo pa at mabilis ang kanyang metabolism. Mabilis siyang magutom. Habang bumibili pa siya ay tumunog na ang bell, hudyat na magi-start na ang klase. Kaya ganoon ang pagmamadali ni Ella papunta sa building na medyo may kalayuan pa. Nako, late ka na ba, Miss Ella? Natigil sa pagtakbo si Ella nang humarang sa daan niya ang isang janitor na sabihin nating nagpapakita ng moves kay Ella. Opo, kaya pakidaan po. Dumaan sa gilid si Ella pero humarang ulit ang janitor gamit ang hawak nitong mop. Bumuntong hininga si Ella at ikinalma ang sarili. Kung ako sa'yo, Miss Ella, pumayag ka nang kumain sa labas kasama ako. Kung ganun may taga-atid sa'yo at taga-bili ng snacks, hindi ka na malilate. Pasekretong nandiri si Ella nang makita ang pagtalsik ng laway ng janitor. Pilit siya na natawa sa mga pinagsasasabi ng janitor na mas maliit pa sa kanya. Huwag na lang ho, sa iba ka na lang. Mabilis na tumakbo paalis si Ella at hindi na siya naharangan ng janitor. Sumigaw pa ito sa pangalan niya pero umasta si Ella na hindi narinig at patuloy lamang sa pagtakbo. Napangiwi si Ella nang makitang malapit ng mag-alas 8 pero wala pa siya sa kanyang klase. Puno na ng pawis ang kanyang muka nang makaakyat siya ng second floor ng building at sa hindi inaasahan, pagliko niya sa hallway ay nakabangga siya ng isang tao dahilan ng pagkahulog ng mga dala niyang snacks at bag. I'm sorry, miss. Kaagad na pinulot ng lalaki ang mga pagkain sa sahig at tumulong naman si Ella. Nagulat pa silang dalawa nang sabay nilang mahawakan ang huling pagkain kaya kaagad na bumitaw si Ella dito at tumayo. Tumayo na rin ang lalaki at humangad upang tingnan si Ella. I'm very sorry. Sabay abot ng lalaki sa pagkain. Saglit na natulala si Ella dahil sa imahe ng lalaking kaharap niya. Para itong isang karakter sa ginagawa ng isang pintor sa museo. Miss? Nabalik sa huwisyo si Ella at kaagad na kinuha ang pagkain sa kamay ng lalaki. Salamat. Nahihiyang sagot ni Ella. I'm very sorry, miss. No, it's okay, sir. Pangiting sagot ni Ella. Sa tingin ko nagmamadali ka na. Marespetong umalis sa harapan ni Ella ang lalaki upang makadaan siya at gano'n naman ang paglakas ng tibok ng puso ni Ella. Pangiti siyang naglakad paalis at nagtaka sa biglaan niyang nararamdaman. Napahawak siya sa kanyang puso na naghaharumintado at umiling na lang para ipagwalang pansin ang mga pumapasok sa kanyang utak. Aaminin ni Ella na ganong tipo ng lalaki ang type niya, kaya ganoon na lamang ang kanyang gulat dahil sa hindi inaasahang lugar pa talaga nakasalumuha niya ang isang estranghero. Masasabi niyang ito ang kanyang tipo. Narating na ni Ella ang room at naghingi ng tawad sa mga estudyante niyang grade 6 dahil na late siya. Okay lang po, ma'am! Masigla na sagot ng isang bata, kaya napangiti si Ella dahil naiintindihan naman nila ng mga ito at alam niyang iyon naman talaga ang gusto ng mga estudyante.
ang wala pang guro tuwing klase. Natapos ang buong araw na normal lamang ang daloy ng klase ni Ella, pero hindi maikakailang pagod na ang katawan ni Ella, lalo pa kanina na napasabak siya sa mahabang takbo mula cafeteria hanggang building ng first class niya. Bago pa siya bilang guro sa paaralan na yon, kaya medyo complicated ang schedule niya. Kahit ganun ay tanggap ni Ella sa kung ano ang binigay sa kanya. Muntik nang mabilaukan si Ella nang sa kanyang paglalakad ay may biglang yumakap sa kanya na maliit na bata. "Mama!" Napakunot noo si Ella ng pamilyar ang boses ng batang iyon. Ibinaba niya ang kanyang tingin at nang makita ang itsura ng bata ay tama nga siya. "Gab, ikaw pala yan!" Abot-aingan na lumuhod si Ella sa harapan ng bata na nakangiti rin at halos hindi nakita ang mga mata. "Teacher Ella, namiss kita!" Hinaplos ni Ella ang buhok ni Gab. "Namiss mo si Teacher Ella?" Gaano mo ba ako namiss?" Inangat ng bata ang kanyang isang kamay at sumenyas ng 5 daliri. "Ganito kalaki, Teacher Ella!" Mahinang natawa si Ella dahil sa kakyuta ng bata, kaya pinisil ni Ella ang mataba na pisngi nito. "Ang cute-cute mo talaga!" Nakiliti naman si Gab at niyakap si Ella. Saglit na nagulat ang guro, pero maya-maya ay napagtanto niyang miss talaga siya ng bata. Yumakap pabalik si Ella at tinapik ang likod ng bata. "Masaya ako makita kang masaya, Gab. Kaya sana tandaan mong palagi kong bilin sa iyo, ah. Maging mabait sa kapwa-tao." Sagot ni Gab. Kumala sa pagkakayakap si Ella at hinarap ang bata. "Ang galing naman. Ang talino talaga ni Gab." Humagikhik ng tawa si Gab, kasabay ng pagtawag ng isang boses lalaki sa pangalan ni Gab sa hindi kalayuan. Sabay na napalingon ang guro at ang bata sa direksyon na yun. "Papa!" Kumaway-kaway si Gab sa lalaking naglalakad palapit sa kanila, habang si Ella ay natulala ng mamukaan ng lalaking yun. Napakurap pa siya kung namamalik mata lamang ba siya, pero hindi. Ito talaga ang lalaking tila na humaling siya sa taglay nitong kagwapuhan kaninang umaga. Ang lalaking nakabangga niya sa hallway at ang lalaking tumulong sa pagkuha ng nahulog niyang mga pagkain sa sahig. Nabalik sa wisyo si Ella nang huminto ang lalaking yun sa harapan niya. "Papa!" Lumapit si Gab sa ama at niyakap ito. "Papa?" Bulong ni Ella sa sarili. Ang buong akala niya ay isa pa lamang binata ang lalaking yun, pero isa na palang ama ng kanyang estudyante. "Papa, siya si Teacher Ella, oh!" Lumingon si George kay Ella at ganon din siya. Umabot ng halos 3 segundo ang pagtititigan nila at kung hindi lang nagsalita si Gab ay hindi matatapos ang kanilang titigan. "Siya po ang favorite teacher ko po!" Saglit na nagulat si Ella at napangiti sa mga sinabi ng bata. Talaga? Pangiting sagot ni George bago muling tumingin kay Ella at ngumiti. Nailang naman si Ella dahil parang naging third wheel siya sa lambingan ng mag-ama. Mauna na po ako sa inyo, sir. Mauna na ako, Gab." Pagpapaalam ni Ella, pero hindi pa siya nakakahakbang palayo ay hinawakan ni Gab ang kamay niya. "Sama ka po sa amin, Teacher Ella. Kakain kami sa labas." Kaagad na napatingin si Ella kay George at nahihiya ito sa mga sinabi ng bata. "Hala, huwag na, Gab." Hindi natapos ni Ella ang kanyang sasabihin nang nagpumilit pa rin ang bata. "Sige na po, Teacher Ella." Nakangusong pamimilit ni Gab. Pilit na natawa si Ella nang hila-hilain siya ni Gab. Muling tumingin si Ella sa ama nito para sana manghingi ng tulong at gumawa ng paraan para hindi na siya makasama sa kanilang dalawa, pero kabaliktaran ang nangyari. Isang ngiti ang inilabas ni George at tumango. "Pwede kang sumama sa amin, Miss Ella." Napakurap si Ella habang patalon-talon naman si Gab sa saya. "Yehey!" "So, tara na." Nakangiting saad ni George. Pero hindi na natuloy pa ni Ella ang kanyang sasabihin nang hilain na siya ng bata. "Halika na po, Teacher Ella! Kakain na tayo!" Hindi na nakapagpapigil pa si Ella dahil naglakad na rin ang ama ni Gab. Paglabas nila ay huminto ang ama ni Gab sa isang sasakyan.
Pinagbuksan niya ng pinto si Gab sa likod at sa harap naman ay kay Ella. Nahiya pa siya dahil gusto niya sana ay tabi na lang sila ni Gab pero nahihiya na siyang magsabi kay George lalo pa at nakabukas na ang pinto ng sasakyan. Teacher Ella, wala naman po kayong gagawin, di ba? Tanong ni Gab na nasa likod. Lumingon si Ella kay Gab sa likod at nginitian ng bata. Wala naman, Gab. Nagpapasalamat si Ella na wala naman siyang gagawin dahil tapos na niyang gawin ang PowerPoint lessons niya para bukas. Umayos ng upo si Ella nang pumasok na sa loob si George. Naging maingay ang kanilang biyahe. Madaldal talaga si Gab pero mabait ito na bata. Narating na nila ang restaurant na pagkakainan nila. Naunang lumabas si Gab at pumasok na sa loob. Nagulat pa saglit si Ella dahil hindi man lang sinundan ni George ang anak. Don't worry about him. Saad ni George na parang binabasa ang nasa utak niya. Ah, ganun ba? By the way, Inabot ni George ang kanyang maugat na kamay sa dalaga. I'm George, Gab's biological father. Nice to meet you. Inabot din ni Ella ang kanyang kamay. Ella, Gab's subject teacher. Nice to meet you too. Nagsimula na silang maglakad papasok sa loob ng restaurant. You know what? My son keeps talking about you. Abot na inga ang ngiti ni Ella nang sabihin yun ni George dahil totoo ang mga sinabi nito. Kahit sa klase niya ay napaka-close nila ni Gab kaya expected na ni Ella na ikakwento ni Gab yun sa pamilya niya lalo pa at madaldal ang batang yun. Thank you for being a good teacher to my son. Wala po yun, sir. I really enjoy Gab's company. George, you can call me George. Muntikan pang magkadikit ang kanilang mga katawan nang sabay nilang binuksan ang glass door kaya binitawan na lang ito ni Ella at si George na ang nagbukas. Pagpasok sa loob ay mahinang musika at mabangong aroma ng mga pagkain ang bumungad sa kanila. Sa hindi kalayuan ay nakaupo na sa isang upuan si Gab habang kausap ang isang babaeng nakasuot ng uniform na pang chef. She's my sister. Sabay turo ni George sa babaeng chef cook. Napatango naman si Ella nang mapagtantong ang babaeng yun pala ang nagmamay-ari ng restaurant. Kaya pala hindi na sinundan ni George si Gab dahil madalas na pala sila sa restaurant na yun at ate pala ito ni George. Lumapit silang dalawa sa table kung saan nag-uusap sina Gab at ang ate ni George. Hi. Nagbeso sina George at ang ate niya habang si Ella ay nakaramdam ng ilang sa gilid at dinala na lamang niya ito sa pagngiti. Ang nakangiting mukha ng ate niya ay naglaho at napalitan ng pagkagulat nang lumingon ito kay Ella na tila walang kamalay-malay na nakatayo sa gilid. Hi! Are you my brother's girlfriend? Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kanila at wala ni isang nakasagot. Habang sigab sa gilid ay narinig din pala ang usapan ay nagpigil ng tawa. Dahil lang totoo ay gusto ng bata na magkakilala ang guru niya at ang kanyang papa. Hindi miss. Sagot ni Ella. We were just friends. Yes, friends. She's Gab's teacher. Napatakip naman ang bibig ang ate ni George at kaagad na nanghingi ng tawad. Oh, I'm so sorry miss. I sincerely apologize. Lumapit ang ate ni George kay Ella at hinawakan ang kamay nito. As an apology, let me cook you the one of the best dinner. Kaagad na nag-ayaw si Ella dahil nahihiya siya sa mga inaasta ng ate ni George. Hala, huwag na po Shh! Don't worry, sagot ko na. Pangiting sagot ng ate ni George. Pero hindi na nakasagot si Ella nang binaling ng babae ang tingin sa kapatid. And you, mister, what do you want? Saglit na tumingin si George kay Ella na naiilang na talaga sa mga nangyayari. Make me your best dinner too. Natatawa na napailing ang kanyang ate bago nagpaalam para gawin na ang ipapaluto. Umupo na sina George at Ella sa tabi ni Gab. Lumapit ang bata kay Ella at may sinabi ito sa kanya sa pabulong na paraan. Teacher Ella, Tita Gina likes you to be her friend. Napatingin si Ella sa bata na tumango-tango. Napangiti na lang si Ella dahil alam na alam yun ni Gab, lalo pa at matalino talaga ang batang yun. May I know what are you talking about? Paglusot ni George sa usapan ng dalawa. Kaagad na umiling si Gab habang si Ella ay natatawang umiling na lang din.
Sa kabilang banda ay pasikretong nakatingin ang ate ni George sa kanila mula sa kusina. Napangiti siya nang makita ang kapatid na ngumingiti. "Masaya ka ata, chef ngayon ah?" Tanong ng isang waiter sa head chef ng restaurant na si Gina. Who would not? Sa ilang taon ba naman na hindi ko nakita ang kapatid kong ngumiti ng ganyan eh. Saksi si Gina sa mga kaganapan sa buhay ng kanyang bunsong kapatid na si George. Mula sa pagiging straight honor list noong nag-aaral pa siya hanggang sa naging seaman nito at iniluwal sa mundo ang anak niyang si Gab, ay saksi si Gina sa mga pagsubok at sa mga sitwasyong minsan nang muntik sinukuan ng kanyang kapatid. Pumanaw na ang kanilang mga magulang, kaya tanging silang dalawa na lamang ang nagtutulungan para sa isa't isa. "Girlfriend niya ba yan, Chef Gina?" Umiling si Gina bilang sagot. "But I hope she is." "Po? Nothing. Doon ka na nga. May bago tayong customers. Asikasuhin mo sila." Napakati sa ulo ang waiter bago umalis sa tabi ni Chef Gina. Muling pinanood ni Gina ang tatlong tao sa iisang mesa na abot tenga ang mga ngiti at nagmimistula silang isang pamilya. "Here's your food!" "Wow!" Manghang sabi ni Gab. Nagsimula na silang kumain tatlo. Minsan ay sinusubuan ni Ella si Gab at pasikreto namang nakatingin sa kanila si George at napapangiti na lamang dahil masaya siyang makitang nakangiti ang anak. Nang matapos silang kumain ay nag-standby muna sila roon habang si George ay umalis muna upang puntahan ang kapatid. "Ate." Tawag niya nito sa ate niyang kakatapos lamang mag-ayos ng isi-serve. "Oh, ikaw pala yan George. Tapos na kayo kumain? Kumusta?" "As usual, the best of all." Napangiti si Gina sa sinabi ng kapatid na nagustuhan nito ang luto niya. "How about the bond? Kumusta?" Tanong niya dito habang nakasingkit ang mga mata na parang kinikilatis ang kapatid. Napakurap si George at hindi maintindihan ang inaasta ng kapatid. "Bond? What do you mean?" "Sus!" Mahinang siniko ni Gina ang kapatid. "Kumusta naman na may kasama ka ng kumain? Hindi yung kayong tatlo lang." Tumangu-tango si George nang maintindihan na ang gustong sabihin ni Gina. Okay naman. I'm happy seeing my son getting close to her teacher." Naningkit ang mga mata ni Gia at mahinang natawa. "Yun lang ba talaga?" Napailing at natawa si George sa mga sinabi ng kanyang kapatid. "Really? I swear. Tsaka, if you expected something, that won't happen ate. I have a son while her." "Hindi kayo pwede dahil may anak ka na. Is that you wanted to say?" Natigilan si George at napabuntong hininga nang maintindihan ito ng kanyang ate. "Yes." Sinipa ni Gia ang paanan ng kapatid na ikinangiwi nito sa sakit. "Tanga ka talaga minsan, George. What's wrong about having a son? Love doesn't define based on your imperfections, George. For almost 6 years, naging isa kang ama at sa loob ng mga taon na yun ay hindi kita nakitang nakipag-date o may naging girlfriend. Oo, marami man ang nagsasabi na kapag may anak ka na, wala ka ng karapatang umibig. At pinaniniwalaan mo naman yun, George. But I can see in your eyes that you like her." Natigilan si George nang sabihin yun ng kanyang ate. Wala nang taka si George dahil hindi naman siya makakapag-deny dahil totoo naman talaga. "Oo, gusto ko siya ate pero hindi aabot sa puntong sasabihin ko sa kanya. Sapat na to." "Really?" Napailing si Gia at naaawa ito sa kapatid. Lumapit si Gina sa kapatid at hinawakan ng dalawang kamay nito. "Gusto ko lang sabihin sa iyo, George, na huwag mo sanang pigilan ng puso mong umibig. Alam kong natatakot ka sa mga posibleng mangyari. Natatakot kang sumubok ulit." Tinapik ni Gina ang balikat ni George bago umalis para asikasuhin ang panibagong customer na pumasok. "Masarap po ba ang luto ni Tita Gia, Teacher Ella?" Tanong ni Gab pagkalabas ng restaurant. Magkahawak ang kamay ni na Ella at Gab habang nasa tabi naman nila si George na nakikinig lamang sa usapan nilang dalawa. "Oo, sobra. Kaya pala paborito mong restaurant na to, no?" Kaagad na tumango-tango si Gab. "Opo, di ba Papa?" Sabay na napatingin sina Ella at Gab kay George na nakangiti lamang na nakatingin sa kanilang dalawa. "Oo naman."
Nagkatinginan sina Ella at George. Umabot ng halos ilang segundo ang kanilang pagtititigan at maya-maya lang ay umiwas din sila sa isa't isa. Nauna nang pumasok si Gab sa loob ng sasakyan at akmang papasok din sana si Ella nang maalala niyang hindi niya hawak ang kanyang phone at wala ito sa kanyang mini bag. George, sa tingin ko naiwan sa loob ng restaurant ang phone ko. Balikan ko muna. Wait, I'll come with you. I also forgot to give something to my sister. Sabay na lumabas ng sasakyan sina Ella at George. Gab, dito ka muna sa loob ng sasakyan. Huwag mong bubuksan ang pinto at huwag kang lalabas, okay? Tumango ang bata bago muling tinuon ang atensyon sa hawak nitong iPad. Sabay na naglakad pabalik sina Ella at George pabalik sa restaurant. Pasensya ka na talaga sa abala, George. Umiti si George at umiling. No, it's okay. Sa hindi inaasahan ay isang babae ang lumapit sa kanila. I didn't expect seeing you here again, George. Sabay na napalingon sina George at Ella nang may magsalita sa kanang bahagi nila. Natigilan si George at napabuntong hininga nang makita kung sino ang babaeng yun. Crystal. Ani George na may pagbabanta sa boses. Naglabas na mapaglarong ngiti si Crystal at hindi pinansin ang banta ni George. Tumingin siya kay Ella na walang alam sa nangyayari at kung sino siya. Oh, it's my first time seeing you, miss. May I know who are you? Humakbang si George upang takpan si Ella. Tumigil ka, Crystal. Hindi ka na nakakatuwa. Napataas kilay si Crystal sa mga sinabi ni George. What do you mean? I was just asking her name. What's wrong with that? Hindi ba pwedeng malaman ko kung sino yung babaeng pinalit ng aking ex? Napapikit si George at huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili habang si Ella ay tahimik lamang sa likuran at nag-aalala sa nangyayari dahil sa biglaang pagsulpot ng babae sa harapan nila. Wala ka na rin kung sino man siya, Crystal. Kaya umalis ka na. Tinuro ni Crystal ang sarili niya na parang na-o-offend sa mga sinabi ni George. How dare you to tell me to go away? Ha! Ang kapal naman ang mukha mo! Napatulo ng laway si Ella at hindi na alam ang nangyayari. Hindi niya alam kung paano mapapahinto ang tensyon na namamagitan sa dalawa. What's happening here? Isang lalaking may katangkaran, kagaya ni George ang lumapit sa kanila. Pinalupot nito ang kamay sa bewang ni Crystal. Nagkatinginan sina George at ang lalaking yun dahil pamilyar nila ang isa't isa. Ilang segundo lang ay naalala na rin ni George kung sino yun. Isa siya sa katrabaho ni George sa barko. Base sa naalala ni George ay katatanggal lamang ng lalaking yun sa trabaho. Siya ay pinaalis dahil sa pagiging clumsy sa trabaho at may report na rin ito noon pa lang sa pagiging tamad sa trabaho. Pero imbis na sabihin at ipahayag yun ni George ay mas pinili niyang manahimik. Wait, are you Crystal's ex? Tanong ng lalaki sabay turo kay George. Yes, he's my ex. Tiningnan ng lalaki si George mula ulo hanggang paa. Pamilyar ka. Nagkita na ba tayo? Hindi pa yata. Pagsisinungaling ni George. Sa tingin ko'y umalis na lang tayo, babe. Pinapaalis na ako eh. Nakangusong saad ni Crystal. Kumunot naman ang noo ng lalaki. Paalis? Kararating lang natin, babe. Yun na nga eh, kaso nakakawala ng gana. Ngusong sabi ni Crystal sabay tingin kay George. Kunot noong tumingin ang lalaki kay George. May ginawa ka bang masama kay Crystal? Naalarma si Ella sa mga narinig at para sa kanya ay sumusobra na yata ang trato ng babaeng nagngangalang Crystal. Lalo pa at puro naman kamalian ang pinagsasasabi at inaasta. Humakbang si Ella palayo sa pagtakip ni George sa kanya. Excuse me sa inyo, hindi naman sa nangingialam ako pero ang girlfriend niyo naman ang unang pumansin sa amin kaya humantong sa ganito. Pinigilan ni George si Ella pero nagmatigas ito. Ella, huwag mo na lang pansinin. Umiling si Ella nang tumingin siya kay George. Hindi, mali ito. Mas lalaki ang problema at hahantong sa puntong ikaw ang may kasalanan kahit hindi naman talaga. Are you saying it's my fault? Muling lumingon si Ella sa dalawa nang magtaray si Crystal sa harap niya. Wala akong sinabi. Sino ka ba para pagsabihan si Crystal ng ganyan? Akmang itutulak sana ng lalaki ang balikat ni Ella pero kaagad itong napigilan ni George.
Mahigpit niyang hinawakan ang braso nito at napangiwi sa higpit ng pagkakakapit ni George. Don't you dare touch her. Naalarma si Ella at kaagad na pinigilan ng dalawa dahil ayaw niyang aabot sa puntong magsuntukan nito at gagawa ng iskandalo. Pero ang malditang si Crystal ay hindi nagpatalo. Hinawakan niyang braso ni Ella at hinawi ito. Ikaw, isa ka pa! Ano ba? Tumigil ka nga! Hinawi ni Ella ang kamay ni Crystal na nakahawak sa braso niya. Ganoon ay pareho ng may tensyon na namamagitan at mas lalaki pa sana yun kung hindi lang sana dumating si Gina. Anong nangyayari rito? Hinila ni Gia ang kapatid palayo sa boyfriend ni Crystal at hinila niya rin si Ella kaya ngayon ay nasa likod na sila ni Gia. Tumingin si Gia kay Crystal. Ano naman ba to, Crystal? Ano bang problema mo, ha? Hinawi ni Crystal ang buhok niya at tumaas na naman ang kilay nito na halatang pinatato lamang. Ayan kayo eh, kapag talo, nanghihingi ng tulong. Akmang lalapitan sana ni Gia si Crystal para sana sapakin, ngunit agad siyang pinigilan ni Ella at George. Umalis ka na kung ayaw mong tapunan kita ng mainit na tubig. Talagang aalis ako sa harap ng pagmumukha nyo. Sigaw ni Crystal bago tumalikod at naglakad paalis kasama ang boyfriend nito. Nagkaroon ng katahimikan nang makaalis na ang dalawang tila salot sa buhay ni George. Humarap si Gia sa kapatid at kay Ella. Hindi lang ba kayo sinaktan? Sabay na umiling sina Ella at George kaya laking ginhawa naman ito para kay Gia. Ang totoo ay nakita ni Gia na naiwan ang phone ni Ella kaya dali-dali siyang lumabas para ibigay ito. Pero isang iskandalo ang naabutan niya. Nang makapag-usap at makapagkalma ay naisipan na nilang umalis. Bumalik sila sa sasakyan kung saan ang batang si Gab ay naglalaro lamang sa iPad nito. Nagtinginan sina George at Ella dahil sa naganap kanina. Ipagsawalang pansin na lamang nila yun at hindi hahayaang malaman ni Gab ang mga nangyari. Hinatid na sa kwarto ni George ang anak dahil nakatulog na ito habang nagbabiyahe pa uwi. Binantayan na rin siya ng kasambahay at muling bumalik sa sasakyan si George para ihatid si Ella. Ang totoo ay gusto sana ni Ella na siya na ang umuwi pero nagpumilit si George na ihatid na siya. Tahimik ang biyahe nila. Wala ni isa sa kanila ang nagsasalita pero pinutol yun ni George. I'm sorry for what happened earlier, Miss Ella. Tumingin si Ella kay George at tahimik na tinitigan ng lalaki. Hindi nakala ni Ella na ganoon ang sitwasyon ng ama at ina ni Gab. Sila ay mortal na magkaaway. Iniwan niya ba kayo? Tanong ni Ella na ikinalingon ni George sa kanya. Yes. Later did I know. She was just using me for my money. Hindi pa alam ni Ella ang mga kaganapan sa buhay ni George pero base sa mga sinabi niya ay tila naintindihan na ng dalaga ang mga nangyayari. Ang galing mo palang klaseng ama, George. Natigilan si George sa mga sinabi ni Ella. Lumingon siya kay Ella na nakatuon ng atensyon sa daan. Dahil kahit iniwan si Gab sa kanyang sariling ina, hindi mo siya tinakwil. Inalagaan mo siya, George. Alam kong wala ako sa lugar para sabihin ng mga to sa'yo pero gusto ko sanang malaman mo na proud si Gab sa'yo. Hindi ka nagkulang sa pag-aalaga sa kanya ng mag-isa. Ang swerte ni Gab sa'yo, George. Nanlambot ang puso ni George sa mga sinabi ni Ella. Actually, her mother wants to take Gab away from me. Nagulat si Ella sa mga sinabi ni George. Kukunin niya si Gab mula sa'yo? Tumango si George at naglabas ng buntong hininga. I don't want it to happen, Ella. Kilala ko si Crystal. She was just after my money. I know it's also her right to take her child, but I care for my son's future. Tumango-tango si Ella nang maintindihan ang gustong ipahiwatig ni George. Kung ganon, ilalaban natin si Gab. Huwag nating hayaang kunin siya ni Crystal, George. Tumango si George at ngumiti nang lumingon siya kay Ella. Salamat. Dumaan ng ilang linggo ay mas nagkalapit ang loob ni na Ella at George. Napapadalas na ang pagpunta ni George sa paaralan at ganon din ang banding nilang tatlo. Wow, ang sarap naman ito, ma! Bumisita ang nanay ni Ella sa paaralan na tinatrabahuan ni Ella. Nasa probinsya ito nakatira. Kaya minsan lamang silang nagkikita. Pinadalhan si Ella ng mga sariling gawa nila na tuyo at meron ding matatamis na panghimagas. CR muna ako, anak. San ba ang CR dito?
Paglabas mo nasa kaliwang bahagi lang. Sige, salamat anak. Nagmamadali na lumabas ng silid-aralan ng nanay ni Ella at napangiti naman si Ella na pinagmamasda ng ina. Kasalukuyang inaayos ni Ella ang mga pasalubong ng kanyang ina nang biglang magsalita sa kanyang harapan. Thankfully, I found you. Natigilan si Ella nang mamukaan ng babaeng nasa harap niya. Crystal? Ngumiti si Crystal pero halatang peke ito. Didn't expect you to remember my name, miss. Ella. Miss Ella. You have a nice name by the way. Tumingin si Ella sa likuran ni Crystal kung nandoon ang boyfriend niya. Pero wala. Mag-isa lamang ito. Anong pakay mo sa akin? Umiling si Crystal bilang sagot. Wala naman. Gusto ko lang klaruhin kung dito ka talaga nagtatrabaho. Pinasadahan ni Crystal ng tingin ang buong classroom. Anong gusto mo? Umiling-iling si Crystal habang ang dalawang kamay ay nasa likod niya. Nothing. I just want to see how's your life doing. Napabuntong hininga si Ella dahil sa nakakalito na pag-iisip ni Crystal. But actually, I'm here to tell you this. Lumapit si Crystal kay Ella. Pinatong niya ang kanyang dalawang palad sa mesa at seryosong tinitigan si Ella. Get away from my son, or else you will experience the worst days you never had. Umayos ng tayo si Crystal pero ang seryosong mukha nito ay hindi nawala. At sino ka para utusan ako ha? Natigilan si Crystal sa sagot ni Ella. Ano? Sino ka para utusan ako? Estudyante ko si Gab at kailangan namin ng interaksyon bilang isang guro at estudyante. Wala kang karapatan para pigilan ako. Kinumo ni Crystal ang dalawa niyang kamay at mas lumapit kay Ella. If that's so, then you will regret this. Napakunot noo si Ella sa bantang sinabi ni Crystal sa kanya bago ito naglakad paalis. Kasabay naman noon ay ang pagdating ng ina ni Ella. Napatingin pa ito sa kakalabas lamang na si Crystal. Sino yun anak? Umiling si Ella at nagsinungaling sa kanyang ina. May tinanong lang ma. Tumangutango naman ang ina. Ganun ba? Pamilyar siya sa akin Baka kamukha lang po. Oo nga no. Naglabas ng pilit ng ngiti si Ella kahit ang totoo ay natatakot siya sa bantang sinabi ni Crystal sa kanya. Lumipas ang ilang araw ay naging maayos naman ang daloy ng buhay ni George at ganon din kay Ella. Sa isang tahimik na hapon habang naglalakad pauwi si Ella ay hindi niya inaasahan ang mangyayari sa kanya. Isang balde ng tubig na nangangamoy malansang isda ang itinapon sa kanya dahilan ng pagkabasa ng buong katawan niya. Kaagad na tumakbo ang nagtapon at naiwan si Ella na tulala. Basang-basa ang damit niya at ang mga gamit niya para sa paaralan, pati rin ang laptop nito. Marami ang nagulat sa nangyari at wala ni isa ang may kusang tumulong kay Ella. Ella? Ella! Tumatakbong lumapit si George na kakarating lamang sa paaralan para sana kukunin ang anak pero naabutan niya si Ella na walang ideya sa biglaang pagtapon ng isang tao sa kanya ng malansang tubig. Hinubad ni George ang suot nitong jacket at kaagad na pinalupot kay Ella. Umalis muna tayo rito. Bulong ni George kay Ella na tulala sa nangyari. Ilang minuto lang ay nakapagbihis na rin si Ella. Binilhan ito ni George sa malapit na tindahan ng damit. Nang makalabas ng banyo si Ella ay umayos na ng tayo si George na nakasandal sa pader. Kumusta? Naglabas ng pilit ng ngiti si Ella na tumingin kay George. Salamat George. Naglabas ng buntong hininga si George at nag-init ang ulo nito dahil sa nagtapon ng malansang tubig kay Ella na walang dahilan. Sino bang baliw na yun? Kilala mo ba Ella? Umiling si Ella bilang sagot. O baka may taong galit sa'yo? Natigilan si Ella at isang taong pumasok sa utak niya. George, sa tingin ko, iisang tao lamang ang may gawa sa akin ito. Sino Ella? Si Crystal. Pumunta siya sa silid ko noong nakaraang araw. Nagbigay siya ng banta sa akin. Sinabi niya na magbabayad ako sa pangingialam sa inyo. Hindi ako nagkakamali, George. Si Crystal ang may gawa sa akin ito. Napahilot si George sa noo niya dahil hindi niya na alam ang gagawin kay Crystal. Pero kailangan niya itong pigilan dahil baka ano pang mas grabing magawa nito kay Ella.
Nang makauwi si George ay kaagad siyang umalis para pumunta sa apartment ni Crystal. Naabutan niya itong kalalabas lamang ng unit. Crystal, Nagulat ang babae sa biglaang pagsulpot ni George sa harapan niya. Oh, ikaw pala yan, George! anong ginawa mo kay Ella? Hindi pa natapos ang sasabihin ni Crystal ay pinutol na siya ng sasabihin ni George. Mahinang tumawa si Crystal na parang hindi niya pinlano ang kabaliwan na yun. What are you talking about? Crystal, hindi ako nagbibiro. Ang ginawa mo kanina ay sobra na. Tigilan mo si Ella dahil wala siyang kinalaman. Kung nagalit ka sa kanya, ibigay mo sa akin ang galit na yan. Sumusobra ka na. Pasikretong kinumo ni Crystal ang kamay niya. Who are you to command me to stop? Sabi ko na nga ba ikaw eh. I just did that because she kept on meddling. You are the one who kept meddling in my life. Noon na 1 taon pa lang si Gab ay iniwan mo na siya. Tapos ngayon ay habol ka ng habol sa kanya at aagawin mo siya ng ganun-ganun lang mula sa akin. Ang bobo ko naman yata para maniwala sa'yo, Crystal. I want my son to be mine, George. That's all I wanted. Pero pinapataas mo ang problema. Kung sana'y binigay mo na lang si problema sa akin, di sana wala tayong problema ngayon. Baliw ka na, Crystal. Tandaan mo to. Naglakad palapit si George kay Crystal habang seryoso ang mga mata na nakatingin sa babae. Hindi mo makukuha ang anak ko. Akin siya at ako mag-aalaga sa kanya. Hindi ang katulad mong pabayang ina. I don't care whatever you say, George. From now on, you must, Crystal. Cause I'll open the case. I'll fight for my son and so you. Kita na lang tayo sa loob ng korte. At sisiguraduhin kong matatalo ka. Hindi nakagalaw si Crystal sa kinatatayuan niya kahit nakaalis na si George sa kanyang harapan. Akala niya yata ay madali niya lamang makukuha ang anak pero nagkakamali siya. Lalaban si George at kinakabahan siya sa magiging resulta. Lalo pa at alam ni Crystal na hindi niya talaga ito makukuha pero matigas ang kanyang ulo. Fine! Kita na lang tayo sa korte at maghanda ka na para talunin kita! Sigaw ni Crystal kay George na naglalakad paalis. Nang makaalis si George at bumalik sa kanyang bahay ay naghihintay ang anak niya sa sala. Papa, saan ka galing? Hinaplos ni George ang mukha ng anak at sinabihang umupo muna sa sofa. Kaagad namang sumunod si Gab at umupo rin si George. Bakit, Papa? Naglabas ng buntong hininga si George. Ngayon ng gabi nasasabihin niya ang lahat sa anak. Kahit mahirap ito para sa kanya, lalo pa't napakabata pa ng kanyang anak pero kailangan. Ayaw niyang umabot sa puntong lamunin ng anak niya ng mga katanungang hinayaan lamang ni George na hindi masagot. Sa mga sasabihin ko, sana makinig ka anak at intindihin mo lahat ng gusto kong sabihin. Ang inosenteng bata na si Gab ay tumango habang focus ang tingin sa ama. Gab, nagkita kami ng mama mo kanina. Ang normal na emosyon ni Gab ay nagbago. Napalaki ang mga mata nito sa gulat, lalo pa at ngayon pa lamang niya narinig sa loob ng ilang taon na muling magkwento ang kanyang ama patungkol sa kanyang ina. Ang huling kinuwento ng kanyang ama ay iniwan sila ng kanyang ina at hindi na nasundan pa ang kwento na yun. Si mama po ba? Tumango si George at hinawakan ng kamay ng anak. Nag-uusap kami ng iyong ina, Gab. Ang pinag-usapan namin ay patungkol sa iyo. Gusto kang kunin mula sa akin ng iyong ina. Pero ayoko, Gab. Ayoko mapunta ka sa kamay ng iyong ina. Ang batang si Gab ay nagsimulang maluha dahil sa revelasyon ng kanyang ama. Kaya ilalaban kita sa korte, anak. Kaya sana tulungan mo ako. Lalo pa't ito ang makakabuti sa iyo. Nagsimula nang mas umiyak si Gab kaya niyakap ito ng kanyang ama na tila maiiyak din dahil nasasaktan siyang makita ang anak na nalulungkot sa revelasyon. Pero dapat yung harapin ni George dahil mas mabuti pang malaman nito ni Gab na ngayon na bata pa siya kesa lalaki siya na walang alam. Tumulong sa kaso si Ella dahil siya rin ay labag sa kagustuhan ni Crystal na kunin si Gab. Ngayong araw ang huling araw sa korte. Maaga na dumating ang bahagi ni na George at Ella at sumunod namang dumating sina Crystal. Nabalitaan din ni George na naghiwalay na pala ang boyfriend niya at si Crystal dahil base nga sa nalalaman ni George ay natanggal yon sa trabaho kaya iniwan ni Crystal dahil wala na itong pera. Nagkatitigan sina George at Crystal.
Naglabas ng panglait ng ngiti si Crystal at hindi na lamang ito pinansin ni George. Nang magsimula ay naging mabigat ang tensyon na namamagitan sa dalawang panig, lalo pa't huling araw na ngayon, kaya buong lakas na nilalaban ni na George at Ella ang kanilang gusto. Sa nakakakabang sitwasyon ng dalawang panig ay nanalo ang grupo ni na George. Tumakbong umiiyak ang anak na si Gab papunta sa kanyang ama at nagyakapan sila. Habang si Ella ay nanonood lamang sa kanila na masayang nakuha ang gusto nila base sa mga kwento ng bata kay Ella at ayaw niya sa poder ng kanyang ina, lalo pa't iniwan sila nito. Sa kabilang banda ay parang baliw na sumisigaw si Crystal at gumawa ito ng eksena. "Hayop ka! Lalo ka na! Hayop kayong lahat!" Sigaw niya na si Ella namang kaagad na tinakpan ng tainga ng batang inosenteng si Gab. Mas naging kilala sa balita ang nangyari sa korte dahil sa pambubulabog na ginawa ni Crystal. Dumaan ang ilang buwan ay naging matiwasay na ang pamumuhay nila. Mas naging magkalapit na rin ang ugnayan ni na George at Ella na umabot sa puntong madalas na pag-alok ni George na lumabas kasama ang dalaga. Kasalukuyan silang naglalakad sa maginaw na gabi. Katatapos lamang nila mag-dinner at naisipan nilang maglakad-lakad. Maliit ang kanilang pagtapak sa lupa habang tahimik lamang silang dalawa. Minsan din ay nabibigyan sila ng mga tingin at mapapangiti na lamang sa isa't isa. May grupo ng kabataan ang dumaan sa kanilang harapan at narinig nilang usapan ng mga batang yun. "Sa arcade tayo, tara!" Nagkatitigan sina Ella at George. Kusang ngumiti ang mga labi nila nang pareho sila ng iniisip. Sinundan nila ang grupo ng kabataan. Huminto ito sa isang malaking arcade at para mga bata na excited na pumasok sina Ella at George. Pumasok sila roon at maingay na musika mula sa iba't ibang laro ang maririnig. "Andito tayo!" Hinila ni Ella ang kamay ni George at kaagad naman siyang nagpadala. Nakangiting naglaro ng baril-barilan sina Ella at George. Parang bumalik sila sa pagiging bata. Kahit sa paglabas ng arcade ay tawanan ang naganap. Doon din nila napagtanto na masaya pala talaga na bumalik sa pagkabata. "Nakakamiss ano?" Tumangu-tango si George habang nakapikit. Kasalukuyan silang nasa parke habang nakaupo sa isang bench. Tahimik na ang gabi habang nakatanaw sila sa maliwanag na buwan. Tumuyo na ang pawis nila dahil sa kakalaro sa arcade. Para silang mga bata na hinihingal pagkatapos. "Alam mo George, nung bata ako, natatakot ako sa gabi dahil wala ng taong gising. Ako na lang naiiwan. Pero habang lumalaki ako, napagtanto ko ang gabi ang pinakamagandang oras sa isang araw. Walang maingay, walang tao, tsaka walang mapanghusgang mga mata." Nakatuon ang tingin ni Ella sa buwan habang si George ay lumingon kay Ella. Imbis na tanawin ang buwan, ay sa dalaga na siya nakatingin. Salamat, Ella. Lumingon din si Ella kay George at ngayon nagkatitigan silang dalawa. Malalim ang kanilang pagtititigan, kasabay ng paghangin ng kanilang buhok dahil sa hangin. Nagsimulang uminit ang mga pisngi ni Ella kaya agad siyang umiwas. I think we need to go." Akmang tatayo sana si Ella pero hindi yun natuloy nang hawakan ni George ang braso niya. Ella, I need to tell you something. Tumayo sa pagkakaupo si George. Actually, I've been thinking if I should tell you or not. Ano yun, George? Binitawan ni George ang kamay ni Ella na hinawakan niya at hindi makaayos ng tayo dahil hindi niya alam kung paano sisimulan o kung ano ang isusunod na sasabihin, pero nilakasan niya ang kanyang loob upang masabi ang tinatago niyang damdamin. Ella, actually, I've been thinking lately if I tell you about this. But I think tonight is the right time. Ella, I'm happy I met you. I'm thankful that a kind-hearted like you has a special place in my son's heart. You are precious to him, and I'm happy knowing that. Someone like you understands our situation, and it came to the point that I've been thinking about you lately. If you're doing fine, or what are the things that makes you happy? Anything about you, Ella. I thought it was just a decency to think about you. But no, I've realized it was more than a friend. These past few days, I've been seeing you more than just a friend, Ella. Yes, I like you.
Napakurap si Ella at hindi makagalaw sa napakahabang pahayag ni George. Ngunit sa 3 salita lamang ang patuloy na tumatakbo sa utak niya. Mahal na ata kita, Ella. Hanggang sa makauwi si Ella ay laman ito ng isipan niya. Humilata siya sa kama at tinitigan ng kisame. I like you. Mahal na ata kita, Ella. Napasabunot siya sa kanyang buhok nang patuloy na naalala ang mga sinabi ni George. Nakaramdam siya ng pamumula sa kanyang pisngi sa hindi malamang dahilan. Lumipas sa mga araw ay napapadalas na ang pagbisita ni Ella sa bahay ni na George para na rin makita at makausap ang anak nito. Ang akala nga ni George ay matapos ang gabi na nag-confess siya kay Ella ay magbabago ang pakikitungo nito. Pero mali siya. Mas lumapit tuloy ang relasyon nila sa isa't isa. Naging tutor na rin si Ella ni Gab dahil grade 1 na ito. Tinutulungan niya ang bata sa mga asignatura. Tahimik na nakaupo sa sofa si Ella habang nasa hita ang laptop niya. Kasalukuyan siyang gumagawa ng lesson plan para sa Lunes habang nasa sahig naman si Gab at nagsasagot ng asignatura. Madalas ang pagtingin ng bata sa kanya at napapadalas din yung napapansin ni Ella. Bakit Gab? May problema ba? Napakamot ng ulo si Gab dahil akala niya ay hindi siya mahuhuli. Teacher Ella, meron po ba kayong mama? Natigilan si Ella sa naging tanong ni Gab. Isa yung tanong na mahirap sagutin para sa kanya dahil alam niyang may kahulugan yon para kay Gab. Binaba ni Ella ang laptop at umupo sa sahig kaya ngayon ay hindi na nakahangad si Gab. Kapag sinabi ko bang oo, malulungkot ka? Napakurap ang bata at kaagad na umiling kahit halata namang nagsisinungaling ito. Hindi po. Mas lumapit si Ella sa bata at kumuha ng Crayola. Tumulong siya sa pagkulay ng drawing kaya napangiti si Gab at tumulong din. Pwede mo akong maging mama, Gab. Natigilan si Gab sa pagkulay at tumingin kay Ella. Po? Lumingon si Ella sa bata at ngayon magkatitigan na sila sa isa't isa. Handa akong maging mama mo ngayon. O kung gusto mo, bukas. Pwede rin next week. Ano, gusto mo ba? Natawa ang bata at umiling. Hindi niyo naman po talaga ako anak eh. Hindi po yun pwede. Umiling si Ella at humarap kay Gab. Hindi sukatan ng dugo na maging isang ina sa katulad mong mabait na bata, Gab. Hindi man kita kadugo o kahit nagkakilala lamang tayo sa school, pwede akong maging mama mo. Naaalalayan ka kapag kailangan mo ng tulong. Kusang ngumiti ang mga labi ni Gab. Pwede po ba yun? Oo naman. O ano, gusto mo ba ako maging mama? Kaagad na tumango si Gab at ang kaninang emosyon niyang puno ng tanong at kalungkutan ay napalitan ng kaginhawaan at kasiyahan. Niyakap ni Gab si Ella kaya natawa ito dahil sa pagiging malikot na bata. Promise ko yan sa'yo Gab, hindi kita iiwan. Kaya promise mo rin sa akin na magiging mabuti kang bata. Promise po! Sa kabilang banda ay hindi nila inakalang nakikinig lang pala ang ama ni George sa hindi kalayuan. Nakatingin sa kanila habang nakangiti, lalong-lalo na kay Ella. Hindi lamang nabigyan ng ngiti ang mga salita niya dahil nagbigay din ito ng malaking epekto sa puso ng binata. Nakatulog si Gab sa sala kaya binuhat siya ni George para dalhin sa kwarto nito. Paglabas niya ay nabutan niya si Ella na naghihintay sa kanya dahil nangako siyang ihahati dito pa uwi. Sabay silang lumabas ng bahay at pumunta sa parking lot kung saan nakaparada ang sasakyan ni George. Sa madilim na gabi ay tahimik lamang ang biyahe. Inon ni Ella ang FM radio at isang acoustic song ang maririnig. Sinandal niya ang kanyang likod sa upuan habang ang tingin ay nasa labas. George? Napalingon si George kay Ella nang tawagin siya nito. Ano yun, Ella? Huli na ako na sabihin sa'yo to pero handa akong maging ina ni Gab. Tumingin si Ella kay George na nakatuon ng tingin sa pagmamaneho. Hindi alam ni Ella na alam na ito ni George dahil narinig niya ang usapan nila ni Gab. Kung ayaw mo sa desisyon ko, hindi kita masisisi pero para to sa ikabubuti ni Gab. Kailangan siya ng presensya ng isang ina at hindi yun na ibigay ni Crystal kaya handa ako George. Gusto ko maging ina ni Gab. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa loob ng sasakyan. Ikinakunot noon ni Ella nang iparada ni George ang sasakyan sa gilid. Anong problema George? At sa hindi inaasahan na ibigla ang hinila ni George ang braso niya.
Isang segundo lamang ay naramdaman ni Ella ang malambot na labing dumikit sa kanyang labi. Mainit na kamay na pumulupot sa bewang niya at mas nilapit nito sa malaki niyang katawan. Napakalakas ng tibok ng puso ni Ella na mapagtantong hinalikan siya ni George. Kusang dumaloy ang mainit na pakiramdam sa buong kalamnan ni Ella at sa hindi inaasahan ay pinulupot ni Ella ang dalawa niyang braso sa leeg ni George. Malalim ang kanilang halikan. Malumanay na musika sa radyo ang maririnig sa madilim na gabi. Walang tumitigil, parehong nagnanais. Hindi naman direktang sinabi ni Ella na mahal niya si George, pero base sa aksyon at mga pangako niya ay higit pa ito sa salitang mahal kita. 1, 2, 3! Sabay na binuhat ni Ella at George si Gab na nakakapit sa kanilang dalawang kamay. Puno ng tawanan ang kanilang pagpapasyal. Galing sila sa simbahan para makinig ng misa at ngayong nasa parke sila upang mamasyal naman. Umupo sila sa isang bench habang kumakain ng ice cream. At sumakay din sila sa kalesa na umikot sa buong plaza. CR muna ako Pagpapaalam ni Ella pagkatapos nila sa kalesa. Pumunta siya sa banyo sa plaza para ayusin ang suot nitong damit at makapag-retouch na rin, pero hindi pa siya nakakapasok ay isang babae ang tumawag sa pangalan niya. Ella! Tumingin si Ella at ang nakangiti niyang mukha ay nawala. Napalitan ito ng pagkakunot. Crystal? Taas kilay na lumapit si Crystal sa kanya. You look so happy Bakit? Nakuha mo na bang nais mo? Umiwas ng tingin si Ella at bumuntong hininga. Crystal, pwede ba? Tama na. No way I'd stop meddling. I hate you and it pisses me off every time I see you, Ella. Naglabas ng ngiti si Ella bago ulit tumingin kay Crystal. I didn't do anything on you, but you were still pissed off. Am I that intimidating? Or are you just jealous? That's why. Napatulo ng laway si Crystal at matulis ang tingin kay Ella. Napipikon ito sa mga sinabi niya. Shut up! Ikaw ang tumahimik, Crystal. Wala ka ng karapatan sa anak mo kaya tumigil ka na sa kakahabol. Dahil ang mga kagaya mong ang habol ay kasamaan, hindi talaga kayo mananalo. Tumalikod na si Ella at hindi na hinintay ang sagot ni Crystal. Kung ganon, hindi ko palalampasin ang araw na to! Malakas na hinila ni Crystal ang buhok ni Ella na kaagad na napasigaw sa sakit. Sinubsob niya ito sa lupa. Marami na ang nakakakita sa kanila at gustong tumulong pero hindi nila yun nagawa nang itulak lamang sila ni Crystal. Sa hindi kalayuan ay napansin ni George na may pinapalibutan ng mga tao malapit sa banyo kung saan pumunta si Ella. Kaagad itong pinuntahan ng mag-ama at gulat silang makitang sinasabunutan ni Crystal ang buhok ni Ella. Ella! Tumatakbong lumapit si George at malakas na tinulak si Crystal kaya nabitawan niya ito. Kaagad na inalalayan ni George si Ella para tumayo. Puno na ng dumi ang damit niya dahil sa lupa. Crystal! Sumusobra ka na! Galit na sigaw ni George. She started the fight! Stop! Sa hindi inaasahan ay tinulak ni Gab si Crystal. Natigilan sina Ella at George. Ganoon din si Crystal na hindi makapaniwala sa ginawa ng sariling anak. Hinawi ni Gab ang luha sa mata niya at humangad para tingnan ang mukha ng kanyang totoong ina. Don't hurt my mom! She is my mom and you don't have the right to hurt her! Kaagad na nilapitan ni Ella at George si Gab na patuloy sa pag-iyak. Niyakap ni Ella ang bata habang si Gab ay hinarap si Crystal na hindi pa rin makapaniwala sa ginawa ng anak. Narinig mo ba yun, Crystal? Ang anak mo nang nagsabi. Wala ka ng karapatan sa buhay namin. Kaya please, umalis ka na. Umiling si Crystal at naglabas ng baliw ng ngiti. No! He was just manipulated! My son is being deceived! Crystal, please! Umalis ka na! Nagmamakaawa ako sa'yo! Pagpupumilit ni Ella. Napaatras si Ella at tulalang naglakad paalis at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Hindi pa itong huli! Babalik ako! Sisirain ko ang buhay ninyo! Iyon ang huli niyang sinabi bago tumalikod at tila napahiya na naglakad paalis. Nilapitan ni George sina Ella at Gab. Niyakap niya ang dalawa nang makitang wala masyadong masamang nangyari sa dalawa. Nang makauwi sa bahay sina George ay pinahiram niya si Ella ng damit dahil madumi na ito. Okay ka lang?
Tumango si Ella at ngumiti. Mas alalahanin mo si Gab, George. Lalo pat umiiyak yun. Tumango-tango si George bago nagpaalam kay Ella para puntahan ang anak. Habang inaayos ni Ella ang buhok niya, ay nagring ang kanyang phone. Tumatawag ang ina niya. Nang malaman ng balitang binigay ng kanyang ina ay pumunta siya kay George at Gab at nakapag-usap na. Pasikreto niyang kinausap si George na aalis muna siya dahil may importanteng pangyayari sa bahay nila. Hinatid siya ni George ay sumama ito sa bahay. Pagdating ni Ella ay bumungad sa kanyang ina nito kasama ang isang lalaking nakasuot ng suit na nagpakilalang isang attorney. Sa sala ay seryosong nag-uusap sina Ella, ang kanyang ina at ang attorney habang si George ay nakikinig lang din sa gilid. Isang papel ang binigay ng attorney at laking gulat ng mag-ina nang makita ang nakasulat. Ang papel na yan ay isang ebidensya. Isinulat ni Mr. Rolando, ang ama niyo, Miss Ella. Nagkatindigan sina Ella at ang kanyang ina sa gulat. Dahil ang papel na yon ay ang last will ng kanyang ama na hindi niya nakita mula noon. Maraming pamilya ang ama niyo, Miss Ella. Pero base sa nakasulat sa last will ay bibigay niya sa inyo ang lahat ng mana niya sa buhay. Po? Ang nakikinig na si George ay nagulat din sa revelasyon. Kung hindi po kayo naniniwala na ang inyong ama ay may iba pang pamilya, ito ang ebidensya. Nandyan din ang copy ng birth certificates ng iba niyang anak. Isa-isa yung tiningnan ng mag-ina at sa hindi inaasahan ay huminto ang kamay ni Ella sa isang certificate. Teka, tumingin si Ella kay George na walang alam sa ipinapahiwatig ni Ella. Sunod na tumingin si Ella sa attorney. Isa sa anak ng aking ama ay si Crystal Buenavente? Tumango ang attorney na ikinagulat ni Ella at kinakunot ng noo ni George. Siya ang nag-iisang anak sa ikalawang pamilya ng iyong ama. Hindi makapaniwala si Ella sa mga revelasyon na nangyayari. Hindi niya akalaing ang babae na nagtanim ng galit sa kanya ay ang babaeng handa siyang saktan ay isa rin palang stepsister niya. Lumipas ang isang taon ay naging maayos ang buhay ng mag-ina. Dahil sa pamana ng ama ay ginamit nila ang pera sa business at dinonate din nila ito sa mga charity. Maayos at mas lumalalim naman ang relasyon ni Ella at George kasama ang kanilang anak na si Gab at ang anak nilang nasa tiyan ni Ella. Buntis si Ella ng 5 buwan na. Ikinasal na rin sila sa loob ng simbahan at sa harapan ng Diyos. Nangako sa isa't isa mula ngayon hanggang sa huli. Kasalukuyang nasa sala sina Ella at George. Nasa paaralan naman si Gab. Nakasandal ang ulo ni Ella kay George habang nanonood sila ng palabas sa TV. Ganoon ang lambingan nilang dalawa bilang mag-asawa. Habang nanonood ay isang tawag ang natanggap ni George. Sinagot niya ito at nagpakilala pa at number lamang ang nakausap. Good morning, sir. Kayo po ba ang kamag-anak ni Crystal Buenavente? Ang nakasandal na si Ella ay napaayos ng upo dahil sa narinig. Kilala ko po siya. Bakit po? Kasalukuyan po siyang nandito sa ospital, sir. Wala pong bumisita sa kanya kaya naisipan naming maghanap ng kakilala sa kontak niya. At sa tingin ko po kayo ang pinakamalapit. Nagkatitinginan sina Ella at George. Sabihin mo papunta na tayo. Ani Ella. Labag man sa kalooban ni George ay wala siyang nagawa. Tumayo silang dalawa at lumabas na para puntahan si Crystal sa ospital. Nang marating ito ay kaagad din nilang nahanap si Crystal. Napatakip ng bibig si Ella at nagulat naman si George nang makitang si Crystal ay isa ng butot balat at higit sa lahat, napakadilim na ng lalim ng kanyang mga mata. Isang doktor ang dumating. Sinabi nito na si Crystal ay gumagamit pala ng pinagbabawal na droga at na-overdose ito. Hindi makapaniwala si Ella na magagawa yun ni Crystal ng kapatid niya sa ama. Hinawakan niya ang kamay ni Crystal na walang malay. Kahit masakit man ang ibinigay ni Crystal sa kanya, ay hindi maitatanging mahal niya ito dahil kadugo niya si Crystal. Sa hindi rin inaasahan ay 2 pulis ang dumating at alam na nina Ella at George ang dahilan nito. Ni-raid pala ang bahay ni Crystal dahil marami na ang usap-usapan na gumagamit siya ng droga. Sinabi ng mga pulis na alam ni Crystal na ngayon ang araw na i-raid ang bahay niya kaya pina-overdose niya ang sarili pero narescue siya at hindi natuloy ang balak niya. Sumapit ang ilang minuto ay umalis na rin sila. Hindi na hinintay ni Ella at George na magising si Crystal. Wala na silang koneksyon sa kanya kaya wala na rin silang karapatan kahit ang totoo ay nag-aalala sila sa kalagayan nito. Hawak kamay na lumabas ng ospital sina George at Ella. Sumakay na sila para puntahan si Gab dahil uwian na.
Pagdating nila sa paaralan ay nagsilabasan na ang mga estudyante. Nakangiting tumatakbo si Gab palapit sa kanilang dalawa. Mama! Papa! Sabay yakap ni Gab. Lumuhod si George sa harapan ng anak at hinawi ang pawis sa ulo nito. Nagkatinginan sina Ella at George nang maalala ang sitwasyon ng totoong ina ni Gab, pero mas pinili nilang huwag itong sabihin sa anak. Masaya na si Gab sa kanilang dalawa. Hihintay na lamang nila ang tamang oras na sabihin ito sa kanya. Halika na. Hinawakan ni Gab ang kamay ng ama at ganon din sa kanyang ina. Sabay silang naglakad habang abot tenga ang mga ngiti. Masaya na sila sa kanilang buhay na kahit nakaranas man sila ng kabiguan at paninira ay hindi yun naging hadlang sa mas pinalakas at malalim na pagmamahalan nila sa isa't isa. Ilang bato man ang magtapon sa kanila ay hindi yun ang magiging rason upang bitawan nila ang isa't isa. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan mo yung kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!